Maliban sa kalayaan, kabilang sa mga naging produkto ng EDSA People Power ay ang pagsisimula ng pagbura sa malaking agwat na mga mahirap sa mga mayayaman. Ayon sa political analyst na si Ramon Casiple, ang isa sa mga patunay dito ay ang pagsisikap ng Administrasyong Aquino na makamit ang inclusive growth o ang pantay-pantay na pag-unlad. Ang ulat mula kay Ria Fernandez. Nang ipatupad ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar sa ilalim ng proklamasyon bilang 1081 noong ika-23 ng Setyembre taong 1972, inakala ng mga Pilipino na gaganda ang estado ng kanilang buhay. Ngunit sa paglipas ng panahon, baliktad ang kinalabasan nito. Lalong yumaman ang mga mayayaman habang naghirap ng husto ang mga aba nating kababayan. Karugtong nito ang pagbagsak ng ekonomiya dahil sa talamak na korupsyon. Sa panayam sa political analyst na si Ramon Casiple sa PTV special coverage ng EDSA 29, sinabi niyang mula nang mangyari ang mapayapang revolusyon sa EDSA ng taong 1986, tanging sa administrasyon lamang ni Pangulong Benigno Simeon Aquino III nagkaroon ng inisyatibong resolbahin ang patuloy na paglapad ng agwat ng mga mayayaman at mahihirap na Pilipino. Ang kalagayan just before mag-EDSA, no? Bagsak ng economy. Ay, so hindi totoo, Sir Mon, na maganda ang ekonomiya noon? Definitely hindi. Sabi nga ng mga economists ng time na yun, tipong ilang buwan na lang, wala na tayong foreign reserves. Yung mga investment, hindi na pumapasok. Nagkakagulo na yung bansa Sa paanong paraan naman kaya natin makakamit ang tinatawag na inclusive growth o ang sitwasyong lahat ng mamamayan ay kasama sa pag-unlad ng Pilipinas? Ipasok mo ang civil society in a big way. Isa siguro halimbawa nito yung nangyari sa Naga City, nung panahon ni late Secretary na nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanila dahil yung lahat ng mga organisasyon noon nagsama-sama. At ito ay naging dahilan para sa pag-unlad ng Naga City from 5th class to 1st class. Ngunit nilinaw ng political analyst na ang pagpapanatili ng diwa ng EDSA 1 ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan kung hindi may papel din ang buong sambayan ng Pilipino. Payo niya, simulan natin ang pagbabago sa ating mga sarili. Ang pinakadiwa ng EDSA nandun mismo sa pangalan, people power. Ayusin natin sarili natin sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, yung simpleng usapin lang ng trapiko. Ay magkaroon tayo ng bigayan. Hindi tayo nagkakaroon ng isang sitwasyon na kung saan nag-aagawan ang mga kapwa Pilipino sa kalsada. Samantala, isang malamang paalala ang kanyang binitawan para sa mga kabataan ngayon na nag-aaral ng kasaysayan ng martial law at ng unang People Power Revolution. Pag-aralan nyo mabuti yung kasaysayan. Hindi yung sinasabi sa inyo ngayon. Tingnan nyo mabuti. Kasi lahat ng henerasyon ng kabataan sa kasalukuyan ay hindi nakaranas noon. Pero kung kayo ay nandun sa panahong yon, malamang magkasama tayo sa kalye. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.